illegal ab initio. Klaro sa atin yan, di ba? Illegal yan talaga. Ayan yung mga bata sir po makikita. Para wala namang auto. Kung pwede pa, mag-create siya ng task force, anti-kotong ng munisipyo. Gagawin po namin na Andito man kayo mga RD ng NBI, RD ng PNP, usapang lalaki, hinto na niyo yung paghingi ng SOP. Hanapin niyo itong mga tao na ito na gumagawa nito. Marami sa kanila nireklamo mismo ng kanilang mga amo din dahil nagnakaw ng bugbog. Why? Quantity, not quality. And having said that, Sosya, we have a lot to do. Magtulungan tayo, maglinis tayo. Ang dami mga nukulong security agency. Now, going back to Peria, nakita ko ang dami, si Senator Bato. Kotong is kotong. On the other hand, kayo mga nasa peryahan, nandito ba yung mga asosasyon ng mga peryahan? Kaya kayo kinukotongan kasi gumagawa din kayo ng illegal. Kasi kung legal kayo, patas kayo, hindi kayo kukotongan ng mga pulis. Marami ako mga videos nakikita. Yung sa color game. Tama? Alam niyo yung color game. Batang paslit, di pa nga maabot yung mesa, nagtataya. Wala man lang umawat sa inyo. Siyempre, alam ng mga pulis yan. Kung kayo ay legal, hindi kayo kukutongan. Trust me. At nasaan yung LGU na nagbibigay ng permit? Dapat yan ay monitored, regulated. Nasaan yung sila tanod? Nasaan sila kagawad? Alam nyo kung nasaan? Of course, sila tanod nandun nagbabantay. Hindi binabantay yung game, kundi binabantay yung porsyento nila, yung kotong nila. Umayos-ayos tayo. Ginagawa ko to sa ngalan ng patas na paglilitis dito ngayon, pag-iimbestiga. So, ayusin nyo po kayo dyan sa peryahan, yung trabaho ninyo. Kung ako ang tatanungin, sana wala nang sugal. Sana yung ano na lang, yung pusa na mukhang monkey, yung tumbling-tumbling, di ba yung ganon? Yung kumakain ng bote, hindi nga, totoo yun. Nung maliit pa ako, pinapanood ko yan. Oh, meron dyan yung ano, yung nagkakain ng sword. Okay yan. Yung tao na mukhang kabayo. Ganon na lang siguro. Yung target shooting sa mga bote, tutumba. Huwag na kasi yung color game. Kasi kung alisin yung sugal, believe me, wala na yung pangungutong sa ating mga kapulisan. Hanggat may nakikita silang sugal, kukutongan kayo. Even sa STL, na legal na nga yan, kung tutusin, kinukutongan pa rin. Kasi, nahanapan nilang butas. Alam nila, nagigirilya yung mayan ng STL, kukutongan ng pulis. Pero kung kayo ay patas, walang koto. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Your Honor, Senator Dolfo, for that enlightening opening statement. From here, ko itong mga additional ang dami. evidence Ang dami or documents po. That's Exhibit A. Yes, sir. Yeah. Yes po. Please submit that to this committee. Lagay dito. Kumsek, anong laman yan, Ms. Evelyn Mendoza? Yan po yung mga SOP po. SOP. From Region 1, Region 3, Region 4, and Region 6. Going to home. Sinong tumatanggap ng SOP? Mga collector lang po. Collector ng ano? Ng Anong mga units po. unit ng Unit of Crame, Region, RSOU, R2, CIDG.
Hindi kasama yung NBI. NBI. Hindi, kasi kaya Meron- pinatawag natin NBI dahil binanggit ninyo dito sa affidavit nyo na may Yes binibigyan po. rin kayo sa NBI. Mr. Chair, actually po, hindi naman po namin talaga nakakausap ang mga opisyal nito. Mga collector lang po. Kaya it's really hard for us po na magsabi din sa kanila dahil baka po ginagamit lang din naman ang kanilang mga Oo, name, alam namin. binadrag. Kaya nga, andito yung kadami-daming ebidensya ito. Po. Pero I refuse to read the names. In deference naman dito sa mga tao na binigyan nyo ng pera dahil hindi namin ito napatawag lahat. Bigyan natin sila ng chance. Sabihin ko yung pangalan niya, ito. Kung andito siya para makasagot siya. Because bribery takes two parties to tango. To be anong term yan sa to be frustrated, attempted, ano yan? Compensated. Bribery in order to be compensated, merong giver at merong receiver. At you know, kung ano yung pananagutan ng tumanggap, ganoon din pananagutan ng nagbigay. Di ba? Hindi ko kayo tinatakot ha. I'm just informing you about the nature of bribery. May pananagutan din. Pero, this is a clear form of corruption. Pag corruption, ito nasa gobyerno, ito sila lahat eh. May tama sila dito. May special law tayo dyan sa graft and corrupt practices. Pero hindi ko basahin yung mga pangalan nitong pinadalhan niyo. Baka mamaya, it needs further scrutiny. Pero I believe na nagbibigay talaga kayo. Kaya hindi ba kayo matapang pumunta dito kung hindi kayo nagbibigay talaga sa kanila? Merong 2,000, merong 25,000. Ano ba ito? Weekly, monthly? Weekly na po. Weekly. Anong Opo. pinaka-maximum na naibigay nyo dyan? Weekly. Mr. Chair, can I request po na yung aming mga representative for the region ay makapagsalita po so they can testify po yung mga SOPs po nila. Sige, sige. Yeah. Sana sila? From the Region 1 po, Miss Ambel. Ito na lang ha. Habang paupo kayo dyan. Meron dito, goodwill, weekly, 420,000. Weekly ha? 420,000. Pero hindi ito isang unit lang. Marami ito. Mr. Chair, goodwill po yung 420,000. Tapos po yung weekly po ata niya 41. Ano yung goodwill? Yung pagpasok ninyo, magbigay kayo ng goodwill. Hindi po kami pwedeng mag-start ng Kanino? business. Kanino yung 420? Ang ginamit pong unit dyan ay Arsog. Arsog. Opo. Arsog ng region. Opo. Ng PNP. Opo. Anong region? Region 1 po. Region 1. Sino Opo, are the Mr. Region Chair. 1? Okay, will you confirm or deny this? Good morning, sir. Actually, sir, nung pag-upo ko, sir, wala naman akong create na arsog, sir. Wala kang arsog. Wala po, sir. So sino I yung do have nag-arsog? my Arsogan na Regional namulikta? Intelligence Division, sir. So wala kang arsog. Wala po, sir. So meron pa rin nagpa-arsog-arsog dito. Wala nakakarating sa'yo. Dito sa 420 na ito. Wala po, sir. Wala. Dali ha? 420 pesos? O Yes po, Mr. 420,000? Chair. Yes po, Mr. Chair. Ha? 420,000 po. 420,000. 420,000. Opo, Mr. Chair. Goodwill lang yan. Yes po, Mr. Chair. One time yan. Pagpasok nyo sa area, bigay na 420,000. Kailangan po para po makapag-start ng business. Tapos, meron kayong weekly na 41,000. Yes po, Mr. Chair. Gaano ba kalaki itong perya mo? Bakit ganito kalaking bigay mong isobe? Hindi po namin alam, Mr. Chair. Ito pong aming problemang ito, kaya po kami nakarating dito. Ito po ay dekada na.
Personally, ako po, nag-start po ako sa business Hindi ng to dekada. 2003. Tinyintip ako, alam ko, meron nagbibigay Opo, ng isupi opo. nito. Opo. Oh, noon pa, tagal na ito. Opo. Kaya we are here, pag-usapan natin kung Yan. paano natin ma-stop ito dahil naawa ko sa inyo. Kaya nga Kawawa po, Mr. kayo. Chair. So, usapan na lang natin. Ganito na lang. Usapang lalaki. Andito yung mga ebidensya. Very clear ito, ha? Na nagpapadala sila ng pera talaga sa kung sino-sino. Magkadami nito. Malaking pera na ito. Ilang months, ilang weeks na ito na weekly sila nagbibigay ng isupi. Ganito na lang. Pwede bang ihinto ninyo yan? Yeah, fine. You can deny it, pero hanapin ninyo yung mga tao na involved dito. Hanapin nyo kung ito'y legitimate na tao ninyo, advisean niyo, ihinto ninyo yan kasi kalokohan yan. Pero kung ito'y hindi ninyo tao, hulihin ninyo. Hulihin ninyo. Baka hindi nyo alam, tao lang ito ni Mayor, tao ito ni Barangay Kapitan, nagpapulis-pulis-pulisan. Pero malaki talagang posibilidad na pulis ito or NBI na mga bata-bata ng NBI. Ha? Ibigay ko to sa inyo, yung pangalan, hanapin nyo ito. Hindi ko muna, in fairness, kung ito'y regular na tao nyo, hindi ko na muna, wala man siya dito, hindi siya makasagot eh. Hindi siya makakasagot. So, andito man kayo mga RD ng NBI, RD ng PNP, usapang lalaki, hinto na nyo yung paghingi ng SOP. Hanapin nyo itong mga tao na ito na gumagawa nito. At kayo naman, on your part, hinto nyo muna yung number, yung colored games. Kasi talaga, kahit anong gawin natin, illegal gambling talaga yan. Ihinto nyo muna, pero wala silang rason na mangutong sa inyo. Wala. Ihinto natin yan. Dahil sa ngayon, in the absence of law, legalizing your number game, which is right now is considered to be illegal gambling. Dahil game of chance, merong bet, kayo, umamin kayo na talagang gambling yan. As to the legality, pinapahit pa ninyo. Pero right now, masasabi ko talagang illegal gambling yan kung walang permit. Nasasabi niyong permit from LGU, tingnan natin kung covered yun. Kasi kung covered yun, baka may pananagutan rin ng LGU. Bakit niya nililigal yung illegal? Ha? Prangkala ito, we want to help you. We want to help you. So, baka kayo galit dito sa kanila dahil sa hearing na ito. No, huwag kayo magalit. Ha? Hanapin niyo itong mga tao na ito, then tell them, stop that collection effort na yan. Nakakahiya. Ang laki ng sweldo natin ng pulis. Ang laki ng sweldo natin. Tapos, itong mga taong hindi naliligo, pipirahan pa natin. Di ba? Walang tulog, walang ligo. Alam natin yan eh. Pero alam mo nyo kasi, ganito ha, ang pulis, hindi rin pwedeng hindi kayo pahintuin dyan sa yung number games, yung colored games na yan. Alam nyo bakit? I've been the chief of police of many municipalities during my time. Alam ko yan. Nagtataka ako. Bakit kung merong piryahan sa lungsod ko, tataas ang krimen ng theft and robbery? Totoo yan. Sabi ko, baka magnanakaw itong mga taga-perya. Bakit kung mayroong perya sa lugar, tumataas ang kaso ng theft and robbery? Nagpa-imbestiga ako sa mga intelligence ko. Sabi na, sir, wala mong mukhang magnanakaw dito sa mga taga-perya na ito. So, kung mag-imbestiga pa kayo, imbestiga. Ay, yun pala lumabas. Addiction to gambling. Pag andyan kayo, yung inyong colored games, maraming bata hindi na papasok sa eskwelahan, nagreklamo yung mga parents dahil sige nilang sugal doon at maraming mga standby na gusto sugal. Tapos kung maula ng pera, magnakaw doon sa mga kapitbahay. Yun talaga, that's the ill effects of gambling. Kaya, dineclare na illegal yung
mga gambling na walang permit dahil nga masama talaga gambling per se. Whether legal or illegal, addictive yung gambling. So, okay, sige. If I may, Mr. Yes. Chair. Gusto ko lang din pong padaanin kasi syempre po kaya po kami dito para po masolusyonan po yung dekada namin problema. Kasi nga po, nagre-rely lang po kami doon sa permit namin na based on Executive Order number 13 series of 2017, sinasabi naman po doon na hindi lahat po ng sugal ay illegal. Kagaya nga po ng mga bahay pasugalan like casinos na regulated ng PAGCOR, ang perya po talaga ay ang nagre-regulate lang po or ang nagbibigay lang po ng permiso ay itong ang local government natin. May mga resolutions naman po kami na sinasabi po dito na color games which have been a part of amusement operations in a peryahan on occasion of fiesta celebration had been one of the attractions apart from the usual carnival rides for as long as anyone can remember. Kagaya po Mr. Chair ng Sabong na minention niyo po kanina yung pong cockfighting. Siya po'y sugal. Pero pagka po sa sabungan siya ginagawa, siya po'y illegal. Pagka po tupada, siya po'y illegal. Kagaya din po ng mga... Tupada kapag walang permit sa LGU, illegal talaga yan. Opo. Pero minsan mabigyan ng permit yan dahil nga Yeah. panahon ng pista, 2 days to 3 days before and after, meron silang, authorized sila by local government code na magpatupada. So, Yun nga po Mr. Chair, kaya po medyo talagang nandun po yung gray areas nga. Kaya po kami nakarating dito. Yung gray areas po na yun, ang gusto po sana namin ma-shed light. Kasi talagang... Ma'am, Mr. Chair, makasingit. Yes, go ahead, Senator Tulfo. Ganito po, solusyon sa inyong problema. Di ba, nilegalize kayo ng LGU by way of giving you permit to operate. So bakit hindi po kayo mag-request sa LGU kasama doon sa permit na binabayaran nyo na bantayan po yung inyong peryahan, postehan ng mga tauhan ng City Hall. Nang sa gayon, wala ng pulis ang pwedeng mangoto kasi yung mga pulis takot kay Mayor. Or request ni Mayor sa kanyang COP. Kasi ang nag-appoint sa COP, yung mayor, di ba? O COP, maglagay ka ng mga bata mo dyan para bantayan yung perya kasi nagbabayad ng tax yan dito. Bantay ka kapag kinutungan. So, ba't di kayo lumapit sa LGU? Yes, go ahead. You answer. Ni Idol, Senator Tolfo, sir. Sumulat na rin po kami sa Region 3 sa PD. Humingi nga kami ng police para magbantay doon sa No, sir. Sorry, sir. I have to interrupt. Ibig sabihin sa LGU. Yes, Kung sino po yung nagbigay ng permit, yung mayor na nagbigay ng permit, doon kayo magsabi sa kanya na please give us protection because nagbabayad naman kami ng buwis doon sa permit na binigay nyo sa amin. And then itong si mayor, i-delegate niya si chief of police na bantayan yung peryahan ninyo na para wala namang auto. Kung pwede pa, mag-create siya ng task force, anti-kotong ng munisipyo. gagawin po namin na Ganun po lang. Mr. Yun lang po Senator. nakita kong solusyon. Mr. Senator, may lang po kunting punto. Kasi po sa permit na binigay ng sa mga barangay at saka sa municipal minsan, kasama talaga sa aming sa application ng perya, nakalagay talaga ang color game. At ito'y ini-issuehan. Very specific doon sa permit. Sir, wag natin pag-usapan yung color game, yung sa pangungutong. Di ba? Ang ibig sabihin, kausapin yung LGU. Siguro sa next hearing, i-require natin yung DILG pumunta rito, Mr. Chair, na para tumulong, sabihan lahat ng mga mayors na kapag nagbigay kayo ng permit sa mga peryahan na yan, you make sure na secured yan. Maglagay kayo ng police para sa peace and order na naka-uniforme. Nandyan yung mobile car na nag-iilaw-ilaw o sino pang lalapit. Diba? Ganun dapat ang gawin ninyo. Kasi kung hindi nyo po gagawin yan, talagang kukutungan at kukutungan kayo. Thank you po, Honorable. Marami po salamat. Yeah, before I yield the floor to Senator Bongo, basahin ko lang muna sa inyo to Local Government Code of 1991. Section 4444. Section 444, tatlong 4. Subsection A up to B. Issue permit without need of approval, therefore, from any national agency
for the holding of activities for any charitable or welfare purpose, excluding prohibited games of chance or shows contrary to law, public policy, and public morals. So kung sinama ng local government yung, sabi mo kayo colored games, okay, may problema tayo dyan. Baka mananagot pa yung local government yan. Bakit sila nag-issue ng, alam niya na yung colored games is game of chance. Alam na. So, klaruhin natin ito. Yes, Mr. Chair, kasi nga we are banking on na yung buhay ng institution will accept na malaki talagang party doon sa rin. And it's been the games of the PERIA, which is hindi naman permanent sa isang lugar, occasional lang, makikita natin doon sa mga casino, mas malaki pa nga ang betting doon. Legalize sila. So sana, nagkaiba lang yung lugar, sana itong sa baba na nagtutulong sa ating custom and tradition ay mabigyan naman natin protection. Lalo na sila yung nagbibigay ng hanap buhay, tumutulong sa turismo, at in effect, mayroong negative effect sila, mas malaki din ang positive effect. Kasi nagpapaaral sila ng pamilya. Pag may nagkasakit, sinusustintuhan nila. So napakalaki ang contribution nila sa ating gobyerno at sa sosyedad. Sir, Opo. makisingit. Galing mismo kay dating Chief PNP. Tumataas yung krimen tuwing may peryahan dahil nagnanakaw, kumukupit yung mga bata, yung mga adik para may pangsugal. So dapat regulated din po. Kaya siguro kay kinukutungan nga, ulitin ko, nasabi ko na kanina from the start, dahil gumagawa ka ng illegal, nagpapasugal ka ng mga bata. O, aminin mo sa akin, sa lahat ng color games, may mga bata. Meron pa ako nakita noon hindi pa nga maabot ng bata yung mesa tataya siya. Pinapayagan, walang sumasawa, hindi sinasaway. Di ba? With respect po, Mr. Senator, hindi po lahat. Well, karamihan, sir. I agree, Biron. That is the reason. Alam nyo, kung gusto talaga mahinto yan, sinabi ko na, ulitin ko, punta kayo sa LGU, kay Mayor. Magkano ba binabayad yung permit? Pagkuha kay Mayor. At depende po sa mga lugar. Okay. Hindi, Your Honor. on the average po. Minsan po nag-range ng 100,000, minsan Okay. po 25,000, depende po sa lugar. One time Your o Honor. meron pang daily on top of that? Wala na po. Yun na po yung aming 100,000. permit. Yun po ay binabayaran namin sa BPLO. O, tama na. Hindi naman po talaga yun Kaya nga, napapapunta sa Pag mayor nagbabayad itself. kayo sa BPLO, hindi ba kayo nagsasabi sa kanila na tulungan niyo po kami, bantayan niyo po yung aming perya kasi kami po ay prone sa pangungutong. Siguro po, Your Honor, ngayon po, gagawin po namin yung advice nyo. Kasi kung Thank yun you. lang po ang pwede namin din gawin. Kasi unang-una po kasi dito talagang Tapos ito matutulong namin. Mhm. Kapag halimbawa, nagbayad kayo ng tax, tapos malinis kayo, hindi kayo nagpapalaro sa mga bata, and nag-request kayo kay Mayor na bigyan kayo ng assistance, police assistance, para hindi na kayo makutungan. And despite that, kinukutungan pa rin kayo, then si Mayor ang habulin namin. Yan ha? Dito sa akin makulikta, ako magbigay sa kanila. Thank you po, Ha? Mr. Chair. Ganon. Habang hindi pa na-settle itong issue. Pero pag sinabi ng DOJ na illegal talaga, well, lalo na pag mayroong mga complaint sa barangay na lumakas ang nakawan, may mga bata na hindi na pumapasok sa eskwelahan dahil sige na lang laro, duty bound sila to do their job. Di ba? Mr. Chair, pwede ko pong basahin yung position paper po namin. Sandali. Pagkatapos ito muna, unahin yung video. I will give you your time. Play the video. Ito po ay nakuha natin sa dalawang peryahan somewhere in Calabarzon. Ito po ipapakita natin dito kung ano yung bawal, yung drop ball saka yung pula puti. And later part ng video, ang hindi natin nagustuhan dito, pati mga bata nasa loob na ng peryahan. Kaya pala nakita namin nagkakaroon ng increase sa mga bata,
yung CICL, yung children in conflict sa batas natin. Dumarami na ngayon yun. Isang factor din siguro ito, and kagaya nga ng sabi ni the good Senator Bato de la Rosa na dumarami yung nakawan. Paki-forward na lang ng konti. Thank you. Yan po sir yung pula-puti kung tawagin. Color game yan. Kayo, Perya, color game. Pula puti. Yes po, Mr. Chair. Drop ball po yan. Drop ball. Opo. Paano kumikita yung pula puti ninyo? Ano yung Ano po, Your Honor po, basta po ano lang yon, kung pag single po ang tumama, single po yung bayad. Pagka po triple pay po. anong income lang sa inyo may binabawasan yung Wala po. wala. Basta wala pong fix na kinikita siya gabi-gabi. Natatalo rin kayo. Opo. So, sandali ha. Maglagay ako ng 100 sa pula. Lagay ko 100 sa pula. Ngayon, pumunta yung bula sa pula. Opo. Yung 100 ko, Magiging 100 po. magiging Magiging 200. 200. Opo. So, walang porsyento na maiwan sa inyo. Wala Bigay po. talaga nyo. Opo. So, paano kayo kikita niyan kung ganun? Wala po naman sa Ha? porsyento po yun eh. Siyempre, Wala porsyento. wala pong ganon. So game of chance lang. Ibig sabihin ba sa So meaning, Senator Bongo, kung kumikita sila, mas malaki ang chance talaga na matalo yung nagtataya doon, no? No, kasi sabi niyo, kumikita kayo. Di ba? O, so malaki ang chance na matalo ang tumataya. Kumikita naman po talaga, Mr. Chair. Yes? Yan po'y business nga po namin. Kaso nga lang po, dahil po sa laki na nung SOP weekly, wala na pong Huwag natitira. na kayo mag-alala. From now on, wala nang SOP, ha? Huwag na kayo magbigay ng Salamat SOP. po, Mr. Chair. Tuloy, Senator Bongo, you want to say something? Huwag mo na kayong pumalakpak dahil hindi pa na-resolve yung DOJ opinion. Ano ka na yan? Senator Bongo, okay na? yun lang ang importante. Kumita kayo at makatulong sa mga tao ninyo, ha? Makatulong sa mga Yun po mahirap. ang first priority, Your Honor, yung pong perya, yung pong sinasabi nila na nagiging cost ng krimen. Para naman po sa amin, nakakapagbigay kami ng trabaho. Pero Bakit? pangalawa, dapat kumita rin ng gobyerno. Dapat walang batas na, Yun, na yung malabag income dito. generating, willing naman po kami para sa gobyerno po na sa ating pong kaban ng bayan mapapunta kung ano po yung dapat. Willing naman po ang perya industry for Kaban ng bayan, yes po. hindi bulsa ng kolektor. Yes po. Yes Yes po. Kasi po, bulsa ng bagman. andun po yung nagbibigay na po kami pero parang kriminal kami. Yung nawawala na po yung dignidad namin kasi parang ang tingin nila sa amin, illegalista kami. So parang masarap naman yung ang business mo po ay kumbaga nakakatulong ka sa bayan and at the same time, malaya ka po, free from harassment, free from corruption. Oo nga, para mabalik ang dignidad, huwag kayong magpahuli. Para hindi kayo hulihin, huwag kayong magpalaro ng illegal gambling. Ganun lang yun, kasimple. Di ba? May dignidad kayo dyan. You will never be harassed kapag walang rason to harass you. Wala talaga rason to harass you. Di ba? Sige, tuloy muna natin. Lalo na itong mga, excuse me, Yes, go ahead. lalo na itong mga pulis natin na RD, kaya hindi kami basta-bastang maniwala rin na sila involved dito, no? Dahil unang-una ng 2018, dinoble natin ni dating Pangulong Duterte yung sweldo nila. At para kulang talaga yung sweldo noon. At wala pong rason na mangikil tong mga to
dyan sa maliit na nakita. At ako ay hindi naniniwala kaagad na itong mga arding ito, maaring ginagamit po ang kanilang pangalan, yung mga nasa kanto-kanto dyan, dahil nakikita nila na kumikita kayo. Ganon talaga yan eh. Na nakikita nila na kumikita to ng pera, hinihiningihan po kayo. So yung importante rito is paano yung regulation at may papatupad yung batas at gobyerno ang kumita. At the same time, kumita yung mga maliliit nating manggagawa. Thank Sige you po. continue po. Thank you po, Your Honor. Please play the video. Patuloy mo. Paki-play yung second video. Andun yung mga bata. Thank you. Tapat ng Alphamart. Ayan yung mga bata, sir, kung makikita nyo. At importante sa ating buwan pangalawang buwan na kapatang ay dismiras ng kapastuhan. Linya ay number 24. Nasa kanya naman ang ayang bola 24. Left na ang ayang bola number 24. Linya ay sa ay 24. Hindi natin sa mga ginigil natin dyan mga nagsabaybay. Sa mga nagsabaybay, napaalam namin na bukas na lahat ng mga final games. Ganun na niya na ating bola radio. At hindi niya palapalitan ay hindi tatlong bola naman number 25. Malakas ang tama din. Ayun, sir, yung mga bata andun sa kanan pa. Usapan din yung katama. Sigurado, minor de edad yan. Nasa kanilang ngayon wala number 18 yung dalawang minang likod DC8 sa ay number 18. Nasa kanilang ngayon wala 180.
Barangay Volleyball Association number 18. Okay na tayo dyan? Okay na? Yes, sir. That's all, Mr. Chair. Maraming salamat. Okay, please. Ha? Nagtumataya? So, take note, kayong mga nagpapalaro, yung mga bata, alam na niyo yan, dapat. So, before we end, no? You want to say something? Yes, Okay, sir. go ahead. Sir, just to go back to the basis of our enforcement on illegal gambling, which is Presidential Decree 1602. Ilan lang naman, sir, yung salient features nun. First is yung define niya what is illegal gambling. I'm not a lawyer, sir, but just to simplify in layman's point of view. Hindi ka lawyer, Any- bro, police ka. Yes, sir. Any clear, Alam mo yun. any game of chance or skills wherein money or anything of value is at stake, that is already considered as illegal gambling, sir. Second, sir, is anyone who provides permit for the operation of these illegal gambling activities shall be punishable by prison correctional, sir. Number 3, sir, yung salient point is yung reward. Informers should be given 20% of those confiscated amount of money, sir. So yun lang, sir, yung salient provision, sir, ng 1602. Thank you, sir. Thank you, pero hintayin pa rin natin yung DOJ opinion para clear tayo. Ha? Although, very clear yan. Kung police, NBI mag-interpret ng batas na yan, talagang illegal talaga. Action mo. Noted, sir. You are raising your hand. Go ahead. Good afternoon. Dali sir. ha, sadali lang. Okay pa. Good afternoon po, Mr. Chair. I am Police Colonel Thomas M. Balmonte, the Chief of the Legal Division of the CIDG. Kasi po, Mr. Chair, we also have our own interpretation of PD 1602 vis-a-vis the power of the local government or the mayor to issue licenses, which is doon po sa inyo pong sinight ay excluded therein yung number games issuing licenses permitting game of chances. So that is very clear, Mr. Chair. So as far as the law enforcers are concerned, we have to perform our duty enforcing the law. Yeah, kasi sinabi ko naman kanina Yes, talaga na yes po, Mr. Chair. But trabaho ninyo yan. Pero ito lang. Bigyan lang natin ng kunting benefit of the doubt. Kasi nga nag-issue ang local government kasama sa permit na inisyu niya yung pag-ooperate ng color game. So may semblance of legitimacy as far as the local government is concerned. Pero from your point of view, my point of view, and all the law enforcement agencies' point of view, that is illegal per se. Illegal ab initio. Klaro sa atin yan, di ba? Illegal yan talaga. So ganito ang gawin natin para masettle yan lahat ng klaro. Hinihingi natin dito sa DOJ yung kanilang legal opinion para yung legal opinion niya magiging binding yan sa law enforcement, sa PNP, NBI at saka sa local government unit na nag-i-issue ng permit. yes, Mr. Iklaruhin Chair. natin yan. We defer to the sound decision of this honorable committee. Ang request ko lang, Mr. Chair, kasi it would be in action on our part not to implement the law. So, pwede po bang mag-request from the DOJ na we will be furnished with a copy of their legal opinion on the matter as soon as possible, Mr. Chair? Yes, automatic yan. Pagbigay din yan sa committee na ito, bibigyan ko kayo ng kopya kaagad right away. And magpapatawag rin ako ng succeeding hearing para hindi pwedeng hanging tayo lahat dito. I-close natin ito. Another hearing pa. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. If I may, sir. Yung sinasabi nilang may nanghihingi sa kanila, magre-request din kami, sir. Huwag din silang magbigay because there are some people, meron din mga ibang tao dyan na ginagamit yung pangalan ng mga ADIS, NBI, sabihin nila para kay ADI Pro 1 ito. When in fact, hindi naman ganun yung nangyayari. So, siguro sir, kagaya ng sabi nyo kanina, yung bribery is a two-way traffic. No? Walang bribery kung walang nagbibigay. So much so that walang tumatanggap. So,
sila rin, hindi sila magbigay, no? Para pareho lang. Hindi lang yung, hindi kami yung sasabihan na kukuha sa kanila. Dahil yun ang sabi ko, maraming gumagamit ng pangalan natin. And Mr. Chair, if I may, meron sana kaming papakitang video. Ito kuha ito couple of weeks ito. Papakita sana namin yung Sige, video. sige. Sandali lang naman Please, po ito, sir. play the video. Nasaan? Ito ba? Sige, ikuha nyo. So very clear yung sinabi ni Colonel Lucas, ha? Ang General Lucas. So I think lahat ng RD ng PNP at RD ng NBI, you agree with sa sinabi ni General Lucas. Ikaw, RD Abiera, okay ka? Okay ka, RD Mercado? Yes, sir. We Yeah. agree on that, sir. Sa totoo lang po, kahit noon pa po tayo sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force, yung pong pagsasanib ng puwersa ng NBI at police naging makabuluhan po. Thank Kaya you. naniniwala po ako. Salamat. So, huwag kayo magbigay, ha, ng SOP. Ha? Huwag kayo magbigay ng SOP. Yes po, Ah? Mr. Chair. Prosiguruhin nyo muna sa permit ninyo na nakalagay doon nakasama yung color game. Na Thank you po. ngayon, paglabas ng DOJ opinion, nasabi na illegal gambling talaga yung color game, so wala na akong magawa dyan, ha? Huhulihin talaga kayo kung merong color game. Mabuting klaro tayo. Ha? Sa ngayon, huwag kayong magbigay. Because corruption talaga yan. So, kadami nito, so estimate mo mga magkano na naibigay niyo? Ilang milyon na? Baka Ano? po nasa 10 million na. 10 milyon na. Lahat po kami. Lahat kayo. Yes po, Mr. Chair. So kung nakikinig kayo lahat dyan, ha, huwag kayo magbigay. Ha? Huwag kayo magbigay. Sabihin nyo kung may mangkulikta doon, kuliktahan nyo si Senator Bato. Nandoon yung pera namin kay Senator Bato. Doon nyo kuliktahan yung SOP namin. Sabihan ninyo yung mangkulikta. Araw na ginawa ng Diyos, sir. We keep on receiving reports about the existence of PERIA or operating, should we say, guerrilla, sir. Kapag nandiyan ang police, because of the leniency that we are also extending to them, pinapakita mag-permit, medyo may tolerance tayo sa ganun, sir. Pero pag may mga dinunsyo, sir, pinapatigil natin outright yun, sir. At pag hindi tumigil, saka natin hinuhuli, sir. Halos araw-araw, sir, marami tayong natatanggap na report coming from different sources, especially the media. And of course, sir, we have to act on this. Sabi ko nga, sir, not necessarily by conducting police operations, but to warn them, sir, to stop the operations. At yun, sir, ang konting leniency na naibibigay namin sa kanila. That's the right regulation to regulate Salamat you, to po, Mr. implement the Chair. law. Pag andyan ang batas, implement talaga yan ng law enforcement. Ako, as much as I would like to help you, alam kong sitwasyon nyo, hirap na hirap kayo, pero hindi po natin pwede gawing tama ang mali. Pag yan sinabi ng batas ng mali, mali talaga yan. Hindi talaga pwede, hindi tayo magiging pwedeng double standard porque naawa ko sa inyo, porque mahirap lang kayo, yung batas, gaganunin natin para magpabor sa inyo. Hindi po pwede yun. So, hintayin na lang natin. Anyway, you have your time. Kausapin yung DOJ na tagal-tagalan yung Thank you maglabas po, Mr. Chair. ng DOJ opinion Your para Honor, tagal-tagal kami salamat hindi po. hulihin. Pero baka mamaya paglabas ng opinion ng DOJ, okay pala. May power pala talaga ang local government na mag-issue ng para dyan sa pula-puti, yung color games na yan. So, wala na. Everybody happy na kayo forever and ever. Hindi na kayo guguluhin ng mga pulis. Hindi na kayo hulihin. Di ba? Kaya nandito sa DOJ nandito sa kanila sila, may hawak kayo ng bula. Paglaglag sa bula kung saan papunta, sa pula o sa puti. Ganun yan. Thank you po, Mr. Respetuhin Chair. lang natin kasi we are a government of laws. We are not a government of men. Kung government of men, panalo kayo dahil ako mismo, naawa ko sa inyo. Itong mga polis, maawa sa inyo.
ni NBI maawa sa inyo dahil mahirap kayo. Pero may law, may batas tayong dapat sundin. So ganun tayo. So itong pag-iusap lang natin ngayon, na huwag mo na sila manghuli, they will heed to our request naman. Kayo, definitely, manghuli sila o hindi, huwag kayo magbigay ng SOP. Ha? Thank you po, Mr. Chair. Manghuli sila o hindi, huwag kayo magbigay. Dahil corruption yan. Kayo rin ang may kasalanan kung magbigay kayo ng SOP dahil you are pinopromote ninyo ang corruption kapag magbibigay kayo. Okay? Salamat po.